Papuri po sa ating Diyos na buhay. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na muli ay inalaw niya po na tayo po ay magkatipon-tipon sa umaga pong ito at patuloy makapag-aral po ng kanyang mga salita. Tunay po na sobrang buti po ng ating Diyos at hindi po ito dumedepende sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Anumang sitwasyon ng ating buhay, palagi pong mabuti ang ating Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama, sa iyo lahat ng kapurihan, sa iyo lahat ng tanging pasasalamat, sa iyo lahat ng karangalan, aming Panginoon. Maraming maraming salamat po dahil minsan pa po ay pinahiram mo po kami ng buhay, ng lakas, Panginoon, upang patuloyan po na makapagtipon-tipon kami, Panginoon, at patuloy ang mapag-aralan po ang iyong mga salita dito po sa Book of Numbers. Maraming salamat po dahil patuloy yan ang pagsama mo, patuloy yan ang pagbibigay mo sa amin ng karunungan, patuloy yan ang pag-guide mo po sa aming lahat, Panginoon, upang patuloyan po naming maintindihan ang nais mo pong ipabatid, Panginoon, sa amin sa umaga pong ito. Especially, Lord, dito sa Numbers 20 na siya naming mapapagbulay-bulayan, Panginoon. Humingi po kami ng tawad sa kung ano man pong karumihang nakikita mo po sa amin. Patawarin mo po kami, aming Panginoon. Lubos po ang aming pagkalungkot sa aming nagawa laban sa iyo. Patawarin mo po kami. At salamat po sa dahil patuloy mo pong pinapaging dapat ang bawat isa sa amin sa paglapit po namin sa iyo. Salamat po sa mga naka-join na po sa live na ito. At maging sa mga magjo-join pa lamang, salamat po aming Panginoon. Ikaw po ang patuloy kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon, at ikaw rin po ang magsalita po para sa aming lahat. Yes, ako ay kasangkapan mo lamang, Panginoon, para po masabi po ang iyong mga ipinapasabi. Kontrolin mo po ang aking dila, Panginoon. At salamat po sa patuloy mo pong pagsubaybay sa amin sa umagang ito. Maraming salamat din po sa kaayusan ng mga ginagamit naming mga application, mga ang power supply, Panginoon, maging ang internet connection sa kani-kanya naming tahanan. Salamat po sa kaayusan ng lahat ng ito upang magtuloy-tuloy po ang live na ito. Papuri sa iyo, aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa Diyos po palagi ang kapurihan. Dito na nga po tayo sa Numbers chapter 20. Ang pamagat nga po is Moses' error at Kadesh. So dito natin makikita na kung paanong pinahahalagahan talaga ng Panginoon ang pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Sabihin mga pagsunod sa Panginoon. O, napakahalaga ng pagsunod, paniniwala, pananampalataya sa ating Panginoon. So, tingnan nga po natin ano nga ba yung naging error dito ni Moses. Kasi 'di ba talagang nakilala si Moses bilang isang taong masunurin talaga sa kung anong pinapagawa ng Panginoon. Yun lamang talaga ang ginagawa nila Moises at Aaron po. At ma kung babalikan din natin yung ating mga tinalakay no po, mga previous chapters from the book of Exodus, Leviticus up to this book of Numbers. Talagang nakita natin na gumagawa si Moises ayon sa ipinag-utos lamang ng Panginoon. Pero dito sa Numbers 20 ay nagkaroon siya ng pagkakamali po. At sa pagkakamaling yon, ano yung naging consequence ng kanyang pagkakamaling nagawa. So totoo po ang consequence at totoo din po na talagang lahat tayo dapat sa ating panahon ngayon
tayong mga tagasunod ni Kristo dapat talagang patuloy tayong nagpapatulong at nagpapahabag sa Panginoon para talagang tulungan tayo ng ating Panginoon na kung ano lang talaga yung ipinapagawa ng Diyos ay yun lang po talaga ang ating magawa. Basahin na po natin verse 1, noong unang buwan, dumating ang buong mamamayan ng Israel sa ilang ng Zin at nagkampo sila sa Kadesh. Doon namatay si Miriam at inilibing. So ito po yung time po ng namatay nga po si Miriam na kapatid po ni Moises at ni Aaron. Verse 2, walang tubig doon, kaya nagtipon na naman ang mga tao laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng tolda ni Yahweh, kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito? Upang patayin ba kasama ng aming mga alagang hayop? Bakit ninyo kami inilabas sa Ehipto at dinala sa disyertong ito na wala kahit isang butil na pagkain, igos, ubas o bunga ng punong granada? Wala man lang tubig na mainom. Nagpunta sina Moises at Aaron sa may pintuan ng toldang tipanan at nagpatira pa roon. Nagningning sa kanila ang kaluwalhatian ni Yahweh. So for the nth time, nagreklamo na naman po ang mga Israelita. Nakalimutan na naman yung mga kabutihan ng Diyos na mga ipinakita sa kanila. Po. So most of the time, kahit sa ating panahon ngayon, may mga pagkakataong ganito tayo. Po. So talagang ano, tawag dito, lahat tayo may pagkakataong ganito, no po. Nasa problemang ating kinakaharap sa kasalukuyan po. Nalimutan na natin kung paano pinakita ng Panginoon yung mga nakaraan niyang pagpapala sa atin. Yung mga nakaraan niyang himala na ginawa sa ating buhay. Yung mga kabutihan ng Diyos na ipinaranas sa atin dahil sa ating kinakaharap. Minsan talaga nakakalimot tayo. Ano po? So talagang maging babala po sa atin itong ginawa po ng mga Israelita. Itong kanilang pagrereklamo po. Kasi 'di ba talagang dahil sa kanilang ugaling ito ay talagang pinarusahan sila ng Diyos. May mga namatay na kanilang mga kapatid. Kaya nga sabi, "Bakit pa ninyo kami dinali rito?" Nagreklamo na naman po 'no. Kasi nga walang tubig po, walang tubig. Nakalimutan na nila na bago pa mangyari ito, nag-provide na ang Diyos, po. Nakita nila yung provision ng Panginoon, pa. Hindi lang kasi first time ito nangyari, 'di ba? Yung first first na, pangyayari ay sa isang lugar wherein wala ring tubig pero inutusan ng ating Panginoon si Moses na na paluin lang yung rock at may lalabas na bukal ng tubig. So hindi ito yung first time na nakaranas sila ng walang tubig po. Nakalimutan na kayang-kayang gawin ng Diyos ang mga imposibleng bagay. Kaya nagpunta sina Moises at Aaron sa may pintuan ng toldang tipanan at nagpatira pa sila roon. Humingi sila ng gabay sa Panginoon at nagdingning sa kanila ang kaluwalhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, dalhin mo ang tungkod na nasa harap ng kaban ng tipan at isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon ay tignan nating mabuti ha, ito ang utos ng Panginoon. Sabi mo nga, itong utos ng Panginoon. So, itong utos ng Panginoon kay Moses. Ang sabi ay, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanilang mga alagang hayop. So,
the the command is to just speak po. Magsalita lang sa bato at kapag nagsalita sa bato, lalabas ang tubig. So, kinuha nga ni Moises ang tungkod mula sa kaban ng tipan. So, sumunod naman si Moises no po, na kunin yung tungkod mula sa kaban ng tipan. Tinipon ni na Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, "Makinig kayo, mga mapaghimagsik. Gusto ba ninyong magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito?" Pagkasabi noon, 2 ulit na pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Biglang bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang mga tao, pati ang kanilang mga alagang hayop. So nakita niyo na po yung pagkakamali ni Moises. At meron pa siyang dagdag, no? Nang sabi, makinig kayo mga mapaghimagsik. Ang utos lamang ng Panginoon, kasama si Aaron, isama ang buong bayan. Anong utos ng Panginoon? Magsalita lang sa bato. Pero anong ginawa ni Moises? Hindi lang niya dinisobey ang Panginoon dun sa pagpalo sa bato na dapat ay magsasalita lang. Pero sinabi niya pa na, gusto ba ninyong magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito? No po, parang he take the credit. No po, parang siya yung nagpabukal ng tubig doon sa bato. No po, parang ibinigay niya lahat sa kanya yung atensyon. Gusto ba ninyong magpabukal pa kami ng tubig? O pagkasabi noon, 2 ulit niyang pinalo ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Na ano po ang utos? Ano po ang utos ng Panginoon kay Moises? Ano lang dapat niyang gawin doon sa bato? Sige po, hintayin ko po kayo. Ano po ang utos kay Moises? Tama ba itong ginawa niyang 2 ulit na pinalo yung bato? Ano po ba ang utos ng Panginoon kay Moises kapag nadala niya na po ang mga tao sa harapan po ng bato? Ang utos ay, yes, salamat sa Panginoon. Opo. Ang utos po ay magsalita lang doon sa bato. Sabi, magsalita ka sa bato. Po, ito po yung naka-yellow na ah, hinighlight ko nga po ng yellow. Sabi ay magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig. Pero anong ginawa ni Moises? Pinalo niya ito ng hindi lang isa, 2 ulit pa. No po? Na pinalo ni Moises ang bato sa pagitan ng tungkod at ito yung kanyang naging pagkakamali. Ito yung naging error po ni Moises. 12. Ngunit pinagsabihan ni Yahweh sina Moises at Aaron, sabi niya, dahil sa hindi kayo naniwala sa akin, na ipapakita ko sa inyo ang aking kabanalan sa harap ng mga Israelita. Hindi kayo ang mamumuno sa pagdadala ng mga mamamayang ito sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Yes, salamat po sa mga sumagot ng magsalita. Yes, ito po ang utos. So, pwedeng may magtanong, grabe naman yung consequence. Parang nito lang naman hindi sumunod si Moses. Pero kasi gustong ipakita ng Panginoon ang kaniyang kabanalan sa gitna ng mga taong ito na hindi pa rin naniniwala sa Diyos. May gustong ipakita ang Panginoon even kana Moises at Aaron.
Pero dahil sa ginawa ni Moises na hindi pagsunod at paniniwala sa Panginoon na kaya niyang gawin even the impossible. Ito yung naging consequence. Hindi sila ang mamumuno sa pagdadala ng mga mamamayang ito sa promised land. Po, talagang nagkulang ng pananampalataya o pagsampalataya si Moises sa ating Panginoon. Po, hindi 'yun sa um hindi 'yun sa hindi 'yun sa hindi naniwala si Moises na hindi kayang mag-provide ng Diyos, hindi. Kundi talagang nagkaroon siya ng error sa paniniwala na mas maigi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban ng Diyos ay magsalita lamang. Pero gumawa si Moises sa paraan na alam niya na yun yung tama. Po, mas ginawa niya on his own. Sumunod nga siya, dinala niya yung tungkod. Pero mas inisip niya na mas better yung plano ko. Parang naisip niya na mm, mas mas better yung plano ko kaysa sa plano ng Diyos. Kumbaga'y ganon. At sa ating panahon ngayon, minsan ganon din tayo. Alam na natin ang kalooban ng Diyos. Pero we do it on our own way. May mga kilos tayo na, yes, nagpe-pray tayo pero hindi pa rin natin sinusunod kung anong gusto ng Diyos. At yun yung naging pagkakamali ni Moises. Inakala niya na na mas maigi yung gusto niya kaysa sa gusto ng Diyos. Ba? May mga ganyan, di ba? Nagmamadali tayo para makamtan yung bagay na gusto natin. Thinking na ito, mas maganda to para sa akin. Pag nangyari to sa akin, mas magiging maigi ang buhay ko. Kaya talagang may mga error tayong nagagawa sa buhay na ito. Ay pag itong napangasawa ko, tiyak gaganda ang buhay ko. Ay kapag ito ang naging trabaho ko, tiyak ipoprovide nito yung mga pangangailangan ko. Ay kapag ito yung sinamahan kong tao, tiyak na mapapaanyo ako. Kapatid, mas better pa din, mas best pa din ang kalooban ng Diyos. Mas best pa din ang pagsunod sa kung ano ang gusto ng Diyos na mangyari. At yun yung failure na nagawa ni Moises. Yun yung error na nagawa ni Moises. Hindi niya pininiwalaan na yung yung command ng Panginoon ang pinaka-the best na sundin sa buhay na ito. Yung command ng Diyos, yung gusto ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Kaya ito yung naging consequence. Pero nyo sa hinaba-haba ng panahon na pag-alalay ni Moises sa mga Israelita ay hindi pala siya mismo makakapasok doon sa lupang ipinangako ng Panginoon sa kanilang mga ninuno. Sa pagpapatuloy po, ang lugar na ito ay tinatawag na Meriba dahil nakipagtalo ang mga Israelita sa Panginoon sa lugar na ito at dito rin ipinakita ng Panginoon ang kaniyang kabanalan. Mula sa Kadesh, nagpasabi si Moises sa hari ng Edom. Ito ang pinapasabi ng bayang Israel na iyong kamag-anak.
Hindi kaila sa iyo ang mga kahirapang dinanas namin. Alam mong ang mga ninuno namin ay nagpunta sa Ehipto at nanirahan doon ng mahabang panahon. Ngunit kami at ang aming mga ninuno ay inapi ng mga Ehipsyo. Dahil dito, dumaing kami kay Yahweh. Dininig niya kami at sinugo sa amin ang isang anghel na siyang naglabas sa amin mula sa Ehipto. At ngayon narito kami sa Kadesh, sa may hangganan ng iyong nasasako. Ipinapakiusap kong paraanin mo kami sa iyong lupain. Hindi kami daraan sa alinmang bukirin o ubasan, ni kukuha ng isang patak na tubig sa inyong mga balon. Sa lansangan ng hari kami magdaraan at hindi kami lilihis sa kanan o sa kaliwa hanggang hindi kami nakakalampas sa iyong nasasakupan. Ngunit ganito ang sagot ng mga taga-Edom. Huwag kayong makadaan-daan sa aming nasasakupan. Kapag kayo'y nangahas, sasalakayin namin kayo. Sinabi ng mga Israelita, hindi kami lilihis ng daan. Sakaling makainom kami o ang aming mga alagang hayop ng inyong tubig, babayaran namin. Paraanin lamang ninyo kami. Hindi maaari, sagot ng mga taga-Edom. At tinipon nila ang kanilang buong hukbo upang salakayin ang mga Israelita. Hindi nga pinaraan ng mga taga-Edom sa kanilang nasasakupang lugar ang mga Israelita. Kaya humanap na lang sila ng ibang daan. O, so, ito pong mga taga-Edom ay kamag-anak po talaga ng mga Israelita. No po? Pero kita natin na kahit anong kanilang pakiusap, hindi talaga sila pinaraan. O, so niloob na rin ito ng Panginoon. Kasi nga 'di ba dapat 40 days. Sabi nga 40 days lang dapat. Alam niyo ba, 40 days lang dapat yung kanilang journey ng mga Israelita. Po, mula doon sa desert um, hanggang sa promised land, hanggang sa land of Canaan. Ganun lang dapat kadali. Po, 40 days lang dapat. Pero dahil sa reklamo, po, dahil sa patuloy ang pagrereklamo, paghihimagsik, kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Isang problema lang, nakakalimutan na agad yung mga previous miracles na ginawa sa kanila ng Diyos. Kaya yung 40 days lang dapat naging 40 years. Sabi ng Panginoon, inalaw niya ito para mga matay yung mga rebelding Israelita at ang matitira lang talaga ng mga Israelita nung time na yon po ay ang mga 20 and below na sila nga lang yung loloobin ng Lord na makapunta. Pero syempre hindi na sila 20 years old nung nakarating sila sa promised land. Po. So, yon ang niloob ng Panginoon. Kaya paikot-ikot ang mga Israelita. Po, dahil sa pagiging reklamador. Po, kaya ano po, salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita na talagang nagpapaalala sa atin na sa bawat ating kinakaharap sa buhay na ito, matuto tayong magpasalamat sa Panginoon. Hindi madali, hindi madali. To give thanks in everything, hindi madali. Pero kaya. Kasi sinabi ng Diyos. So kapag sinabi ng Diyos, magtiwala lang na kaya. Diba? For example, ay huwag mong gantihan ng masama ang masama. So dahil sinabi ng Diyos, kahit mahirap, hindi imposible. Ibig sabihin doable siya na pwede talagang mangyari na hindi nating gantihan ng masama yung masamang ginawa sa atin. Po. Kasi nga, naisulat sa Bible, ibig sabihin, kayang nating gawin dahil sa tulong ng Panginoon. Po. So whatever the commandment is,
na mga nababasa natin sa mga salita ng Diyos. Ibig sabihin doable siya, hindi siya imposible. Mahirap pero magiging madali dahil sa tulong ng Diyos po. Kailangan lang ay tuloy-tuloy na manampalataya sa Panginoon. Po. So dito hindi nga sila pinaraan. Parte din ito ng consequence dahil sa kanilang pagrereklamo. Naglakbay ang mga Israelita mula sa Kadesh at nakarating sa bundok ng Hor. So this time po ay malapit na sila dun sa ending talaga ng 40 years. Po. So naglakbay ang mga Israelita mula sa Kadesh at nakarating sa bundok ng Hor, sa may hangganan ng lupain ng Edom. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, mamamatay si Aaron at hindi siya makakapasok sa lupaing ibibigay ko sa Israel, sapagkat sinuway niyo ang utos ko sa inyo sa Meriba. Isama mo siya at ang anak niyang si Eleazar sa itaas ng bundok ng Hor. Pagdating doon, hubarin mo ang kasuotan niya at isuot mo iyon kay Eleazar, at doon na mamamatay si Aaron. Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Umakyat sila sa bundok habang nakatingin ang buong bayan. Pagdating sa itaas ng bundok, hinubad ni Moises ang kasuotan ni Aaron at isinuot kay Eleazar. Doon ay namatay si Aaron. Subalit sina Moises at Eleazar ay bumalik sa kapatagan. Nang malaman ng sambayanan na patay na si Aaron, 30 araw silang nagluksa. So kung ano talaga ang sinabi ng Panginoon ay iyon ang mapapangyari. Di man natin alam kung gaano kaigsi yung time, no po, exactly kung kailan talaga kinuha ng Panginoon itong si Aaron after nila hindi sumunod dun sa lugar ng Meriba. Ay dahil sinabi ng Panginoon na hindi mga makakapasok tong si Aaron at si Moises, ah, hindi sila yung gagamitin ng Panginoon para i-lead ang tao doon sa promised land. Ay ito nga po ang nangyari. Good. Ang pinaka nakakatuwa dito kay Moises, after niya marinig na ang um, hindi siya ang magli-lead sa mga tao, ay hindi siya nagmaktol, hindi siya nag hindi siya ah, nagsumbat na, Panginoon, ang dami kong naranasan sa bayang ito. Parang, just this time, Lord. Hindi gano'n, opo. Pero bagkus ang nakita natin ay nagpatuloy pa rin si Moises sa pagsunod sa Panginoon. Po, nagpatuloy pa rin siya. Nakita pa rin ang pagpapakumbaba dito kay Moises, and for sure na-realize din ni Moises yung kanyang pagkakamali. Nawa ganoon po ang ating maging tugon. No, every time we realize na ay eto na yung consequence ng aking pagkakamali. Na imbis na dagdagan pa natin yung kasalanan natin, no po, at maghintay for another consequence ng ating pag-aalboruto, pagrereklamo o ano paman, ay magpahambag na lang sa Panginoon at magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kung bagay, hindi tayo mapapahinto na yes, nakikita natin na ito na yung consequence ng ginawa natin parang decades ago or days ago or a day ago, na ito na yung consequence kaharap na natin. Nawa hindi ito makapagpahinto ng ating paglilingkod sa Panginoon. Nawa habang nararanasan natin yung consequence ng ating mga o resulta ng ating maling nagawa, maling desisyon, magpatuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon.
Magpatuloy pa rin tayo sa pagpapagamit sa Panginoon. Magpatuloy pa rin tayo dahil alam natin na talagang ang Panginoon ang ating buhay. At kung wala siya ay hindi rin talaga talaga natin makakayang mabuhay sa buhay na ito. Kita natin yung gulo, 'no, sa ating paligid. Imbis na nagkakatuwang na lang ay nag-aaway-away pa. Imbis na matugunan yung pangangailangan ng mga nangangailangan ay naka-focus na dun sa away. So talagang magpatulong tayo sa Panginoon, and let's also pray for our leaders, lalo na ng ating bansa. Wag na tayong makisawsaw pa. Wag na tayong maki-comment pa ng masama, kundi mag-pray tayo, ipag-pray natin o magpahabag sa Panginoon, magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya naman dito sa Deuteronomy, mababasa natin na ipinakita pa rin ng Diyos kay Moises yung promised land. Sabi dito, Deuteronomy 34 verse 4, sinabi sa kanya ni Yahweh, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac, at Jacob. Ang nakakaiyak, no? Diba, sa parang for the longest time na kasama ni Moises itong mga Israelita, knowing na siya yung gagamitin ng Panginoon, makakapunta din siya doon sa promised land. Pero sinabi ko sa kanilang ibibigay ko ito sa kanilang lahi. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. May lungkot, pero at the same time ay favor pa rin ng Diyos. Opo, kasi hindi niya man narating pero nakita niya na wow, eto pala. No, eto pala. Ibig sabihin talagang binigyan rin siya ng reward ng Diyos. Di man siya nakarating pero at least ipinakita sa kanya ng Diyos. At least natanaw niya na ay yun pala. Yun pala yung ipinangako ng Panginoon. Yun pala yung pagkatagal-tagal na kung inintay na promised land, yun pala yun. Pero hindi niya nga narating. Pero ang maganda dito kay Moises, sabi pa dito. At si Moises na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab tulad ng sinabi ni Yahweh. Nilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab sa tapat ng Beth Peor. Ngunit hanggang ngayon walang nakakaalam ng tiyak na lugar. No? Napaka-espesyal naman ni Moises. Ang Panginoon mismo ang naglibing sa kanya. Siya'y 120 taong gulang nang mamatay. Hindi lumabo ang kanyang paningin at hindi rin nanghina ang kanyang pangangatawan. Yes, no po, dahil sa pagkakamali ni Moises doon sa Meriba, kaya hindi siya nakatungtong mismo doon sa promised land. Pero nakita pa rin natin yung pabor ng Diyos sa buhay ni Moises. Ano po? Imagine, 120 years old, hindi lumabo ang paningin at hindi nanghina ang katawan. Di ba ngayon, parang 40 years old pa lang masasakitin na ang katawan. O kaya ay 30 years old, kung ano-ano ng pain yung nararamdaman. At sabi pa dito, mula noon ay wala nang lumitaw sa Israel na propetang katulad ni Moises na nakipag-usap ng harap-harapan kay Yahweh. Wala na ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ni Yahweh sa Ehipto, sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Walang ibang nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan
ng bayang Israel. Walang naging katulad ni Moises po talaga. At yan yung encouragement sa atin sa araw na ito. Yes, we do fail po. We do fail. May mga errors tayo, may mga mali tayong nadesisyonan sa buhay na ito. May mga pagkakataong nakareklamo tayo. Sino bang hindi? May mga pagkakataong parang, Lord, ayoko na. 'Di ba? May mga pagkakataon talaga na give up na tayo sa buhay na ito dahil sa nakikita nating pangyari sa ating buhay o or sa problemang um, ating ating kaharap. So dito, let this Numbers chapter 20 be an encouragement to us na magpatuloy. Sabihin nga, magpatuloy. Yes, magpatuloy sa kabila ng pagtuturo ng Diyos. Po, magpatuloy sa kabila ng mga pagpalo ng Diyos. Magpatuloy pa rin sa pananampalataya sa Panginoon sa kabila ng problema, pagsubok, mga pangyayaring hindi natin hawak at hindi natin kontrolado. Magpatuloy pa rin po. Magpatuloy pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi nga po, isipin nating mabuti. Ito bang problemang ating kinakaharap ang magpapahinto sa atin sa paglilingkod sa Panginoon? Ito bang pagsubok na ating kinakaharap ang magpapatigil sa atin sa paglilingkod sa Panginoon? Ito bang kakapusan ang magpapatigil sa atin sa paglilingkod sa Panginoon? Kapatid, mas pahalagahan pa din natin yung ating tamang kaugnayan sa Panginoon. Po, kaya nga napakasarap pong mag-aral ng salita ng Diyos. Natututo tayo kung ano yung dapat nating gawin. Again, may mga pagpalo po ng Diyos talaga. Makikita naman natin yon sa Hebreo na talagang dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga mahal. Sabihin mo nga, dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga mahal. Opo, kaya every time na didisiplinahin tayo ng Diyos, magalak tayo. Kasi alam natin na mahal tayo ng Diyos at syempre, anak tayo ng Diyos. Opo, yun yung yun yung pagpapatunay na talagang mahal tayo ng Diyos at anak tayo ng Diyos. Every time na dinidisiplina niya tayo. Opo, kaya again, magpatuloy, wag hihinto. Ano mang ating nagawa, hingi lang ng tawad sa Panginoon. Mahalaga pa rin yan, kapatid, Paghingi ng tawad sa Panginoon. Pero hindi nga porket humingi tayo ng tawad sa Panginoon ay wala na tayong consequence na mararanasan. Yung consequence na yon, pagpapakita na may mali tayong nagawa. So dun sa mali nating nagawa, wag nang dagdagan pa yung maling nagawa ng another mali. Kundi dun sa mali nating nagawa, patuloy yan na lang magpahabag sa payon kasi wala nang magagawa, 'di ba? Wala nang magagawa. May nagawa na tayong mali, eto na yung consequence. Magpahabag na lang sa Panginoon at magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Nawa po ay marami po tayong natutunan mula po dito sa nagawang pagkakamali ni Moises na talagang si Moises na ito pero may pagkakamali pa rin siyang nagawa. So talagang ipanalangin din po natin ang mga ginagamit ng Panginoon para sa ating lahat. Panalangin po natin sila. Ipanalangin po natin even yung mga kapatid natin sa Panginoon kasi ay talagang may mga pinagdadaanan po talaga. Hindi yan mawawala kasi hindi tayo exempted no po sa kalupitan ng mundong ito, sa kasamaan ng mundong ito. Hindi tayo exempted sa mga ganyang bagay.
Pero ang pinaka mapanghahawakan natin ay ang ating Panginoon na siya nating talagang napakalaking pag-asa sa buhay na ito. Kaya maraming maraming salamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang mga ginagamit para sa atin, lalo na ang kanyang mga salita. Talagang nagbibigay ng encouragement ito sa atin sa bawat araw ng ating buhay. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po. Patuloy kaming matuto, Panginoon, sa mga pangyayaring ito, sa mga nangyaring ito, Panginoon, sa buhay po ng mga Israelita, sa buhay ni Miriam, sa buhay ni Aaron, lalo na po sa buhay ni Moises. Tulungan mo kami, Panginoon. Mahabag ka po sa amin. Mahabag ka po sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon. Kung nararanasan na namin yung consequence ng aming mga maling na pagdesisyonan ng mga nakaraang panahon, habag ka sa amin, Panginoon, habang pinagdadaanan namin ang consequence na ito. Mahabag ka po. Mahabag ka po. Alam mo din naman, Panginoon, kung hanggang saan kami. Kaya salamat po. Patuloy mo kaming tulungan na magtiwala po sa iyo, umasa sa iyo, manalig sa iyo. Patuloy naming makita na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang may lalang ng langit at lupa. Ang Diyos na talagang makakatulong sa aming mga nararanasan sa buhay na ito. Maraming salamat, Ama, sa patuloy ang pagpapalakas at pagpapatatag mo po sa amin. Salamat po sa iyong mga salita. Muli po na paalalahanan kami sa mga dapat naming ginagawa sa buhay na ito na instead of committing another mistake, another wrong decision, ay magpahabag na lang talaga kami sa iyo, Panginoon. Huwag na naming dagdagan pa yung aming mga maling na pagdesisyonan. Tulungan mo po kami, Panginoon. Patawad po sa mali naming desisyon. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga inakala naming magandang bagay, sa mga inakala naming makakabuti sa amin, sa mga inakala naming makakapagpasaya sa amin, Panginoon. Patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami. Habag po kayo sa amin. At salamat po sa araw na ito. Muli mo po kaming binigyan ng pagkakataon na makalapit sa iyo at muling ma-encourage na magpatuloy po sa pagkatawag mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Talagang ikaw ang nagpapatibay, nagpapatatag at nagpapalakas sa amin, Panginoon. Salamat po. Salamat. Salamat din po sa nalalapit na pag-alis po ng aming daddy papuntang Japan. Pakaingatan mo po siya, Panginoon. I-provide mo po ang kanyang pangangailangan. Tawarin mo po kami, Panginoon, na di po talaga namin na ibibigay yung nararapat para sa lingkod mong ito. Tawad po. Pero salamat po. Salamat po. Ikaw talagang Diyos na nagpo-provide, Panginoon, ng pangailangan po ng iyong mga lingkod, ng iyong mga anak. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa patuloy malusog at malakas na pangatawan hanggang at sa pag-ingat mo po maging sa mga kasabayan mo po sa pagpunta niya po sa Japan, maging mga kapatiran na nandun. Salamat po.
Nawa makayanan po ng Daddy ang lamig po doon ngayon at salamat din po sa patuloy malusog at malakas na pangatawan ng aming Pastor Lito, ng Nanay Nelia, at ng mga kapatiran po from Miracle of Life and from other fellowship. Salamat aming Panginoon na ang lakas na ito ng aming pangangatawan ay ginagamit mo upang patuloyan kaming makapaglingkod sa iyo. At sino man po ang nakakaranas ng pagkakasakit, salamat po sa kanilang tuloy-tuloy na kagalingan, tuloy-tuloy pong kagalingan kay Mama Lilia, kay Ate Irene, tuloy-tuloy mo pong himala kay Nanay Vilma, kay Nanay Lemia, Panginoon, kay Nanay Vicky. Tuloy-tuloy mo pong himala sa aming si Jassy, Panginoon, sa aming Pastor Lito, sa aming Daddy, Panginoon. Salamat po sa tuloy-tuloy pong kagalingan po ng aming Mami Elma, ng aming um, Ate Marisa, ng aming si Papay, ng aming si Mamang, Panginoon. Salamat po sa tuloy-tuloy mo pong himala at pagpapagaling sa kanilang mga buhay, Panginoon. At salamat po sa patuloy pag-comfort mo po sa aming kapatid na si M. Salamat po, aming Panginoon. Patuloy mo siyang patatagin at palakasin mo po. Salamat din po sa tuloy-tuloy mo pong himala sa pamilya po ng aming Teacher Bell, sa pamilya po ng aming Ate Rosel, sa pamilya po ng aming kapatid na Hazel at Christian, sa pamilya po ng Nanay Lorna, pamilya po ng aming Ate Elena. Salamat po sa tuloy-tuloy pong pag-regain ng kanyang lakas at sa patuloy provision mo po sa kanilang bagong baby at sa kanilang buong pamilya, Panginoon. Tuloy-tuloy mo pong himala kay Kuya Ran. Salamat din po sa tuloy-tuloy mo pong himala sa pamilya po ng Ate Caris at Kuya Noel, sa pamilya po ni Micah at ni Berlin, kay Deng at Lucille at sa aming pamilya, Panginoon. Sa tuloy-tuloy mo pong himala sa pamilya po ng aming Mare, tuloy-tuloy mo pong himala sa pamilya po ng Nanay Lorna at Tatay Rading, maging ni Lovely at ni Carl. Salamat po, Panginoon. Sa tuloy-tuloy mo pong himala din sa buhay po ng aming Mama Len at Kuya Ronnie, Panginoon. Salamat din po sa tuloy-tuloy mo pong himala, Panginoon, sa pamilya po ng Nanay Vicky, Panginoon, Nanay Lemia at sa kanyang buong pamilya. Salamat po aming Panginoon maging sa aming kapatid na Jinky at sa kanyang buong pamilya. Nawa Panginoon, patuloy mong tugunin ang pangailangan ng bawat isang nakakapanood at nakakapakinig ng live na ito. Ikaw ang aming katugunan sa lahat ng aming pangangailangan. Papuri sa iyo, pagluwalhati sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Papuri po sa ating buhay na Diyos. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito. Yes, nais ko pong batiin lahat po ng mga nakapanood sa ating live sa araw na ito. Yes, um, Nanay Lorna Villanueva Gayas, maraming salamat po sa Panginoon. Sa inyo pong buhay, patuloyan pong katagpoy ng Panginoon ang pangailangan niyo po kasama ang Tatay Umeng at ang inyo pong mga mahal sa buhay. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po at patuloy ang himala ng Panginoon sa ating Ate Irene Malagosa at sa inyo pong mga anak. Salamat din po sa Panginoon sa ating kapatid na Hazel at Christian. Patuloy din kayong paghimalaan ng ating Panginoon. Ganon din po ang ating kapatid na Jinky Laison. Salamat din po sa patilang himalaan ng Panginoon sa aking mga kapatid, mga pamangkin, mga bayaw at hipag, maging sa aking nag-iisang asawa at sa aming mga anak. Maging sa incoming. Ayan. Purihin ang Panginoon. Salamat din po sa patuloy himala ng Panginoon sa ating Mama Len at Kuya Ronnie, maging sa ating Teacher Bell, Sir Newell at kay Baby Noe. Salamat po sa Panginoon sa inyo pong buhay.
Gayon din po sa ating Nanay Vicky, sa nag-iisa mo pong asawa, sa inyo pong mga anak at mga apo. Gayon din po sa ating Ate Rosel, Kuya Ompong at sa inyo pong mga anak at mga apo. Hello po Nanay Lemia, patuloy niyo pong maranasan ang himala ng Diyos maging sa inyo pong mga anak, maging sa ating Mare at sa kanyang buong pamilya, maging kay Lovely at sa kanilang buong pamilya, maging kay Ate LP at sa kanyang buong pamilya, maging sa ating kapatid na Cherry at sa kanyang buong pamilya. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa buhay niyo pong lahat, mga kapatid. Kayo po ay pagpapala po sa isa't isa at pagpapala sa atin dito sa Miracle of Life. At sa iba pa pong mga kapatiran from other fellowship, maraming salamat po. Araw-araw po ito at 7:30 AM and mamayang gabi loobin ng Panginoon na magkita-kita din po tayo. Amen? Palagi po sa Diyos ang kapurihan.